Mula sa 50-day deadline ay ibinabana ni US President Donald Trump sa 10 hanggang 12 araw ang palugit para ayusin ng Russia ang hidwaan nito kontra Ukraine. Pasarin ng isang Russian ex-president, nakikipaglaro lamang umano si Trump sa kanyang mga ultimatums. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, bibigyan ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin ng mas maliit na deadline para tapusin na ang sigalot nito kontra Ukraine, kung saan mula sa 50 araw ay gagawin na lamang itong 10 hanggang 12 araw para may pag-ayos, at kung hindi, maharap umano ito sa patong-patong na parusa. At kabilang na riyan na pagpataw ng mas mataas na taripa sa Russia at sa mga buyers nito ng kanilang mga exported goods. Samantala, ayon naman sa isang post ng dating Russian President na si Dmitry Medvedev sa kanyang X-account, na nakikipaglaro lamang daw umano si Trump sa mga ultimatums na maaaring maging isang babala na mas lumaki pa ang problema at masali pa sa digmaan ng Estados Unidos. Sa iba pang balita, 3 pasahero naman ang nasawi at marami ang sugatan, kung saan wala pang eksaktong bilang matapos lumihis sa linya ng riles ang 2 bagon ng isang passenger train sa southwestern Germany. Ayon sa mga otoridad, tinatayang nasa 100 paserong sakay ng naturang tren, habang isa naman sa mga titingnan dahilan ay ang malalakas na pag-ulan sa lugar na maaaring naging sanhi ng pag-apaw ng isang lagusan ng Imbornal na posibleng nagpasimula ng landslide sa embankment kung saan naganap ang insidente. Handa naman umanong tumulong ang mga biktima sa mga otoridad para sa isinasagawang investigasyon. Samantala, balita naman mula sa Italy, caught on camera ang pagbagsak na isang maliit na eroplano sa isang highway sa Brescia City noong nakaraang linggo. Ayon sa mga otoridad, 2 ang nasawi sa insidente, ang pilotong nasa 75 anyos at ang partner nitong nasa 60 anyos, habang 2 motorista naman ang sugatan na nadamay mula sa naturang plane crash na ngayon nasa maayos na ring kalagayan. Sa inisyal na investigasyon, sinusubukan pa umano ng piloto na magsagawa ng emergency landing sa freeway, ngunit kalaunay nawalan na rin ito ng kontrol. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.